Leviticus 6, verse 24. Sinabi rin ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa mga paring mula sa kanyang angkan, ito naman ang tuntunin tungkol sa handog na pangkasalanan. Ang handog na pangkasalanan ay papatayin sa pinagpapatayan ng handog na susunugin. Ito ay ganap na sagrado. Ang natirang hindi sinunog ay maaaring kainin ng paring naghandog nito, ngunit kakainin niya ito sa isang banal na lugar. Sapat yun ang tuldang tipanan at ang anumang madampian sa laman niyon ay itinuturing na banal. Ang damit na malagyan ng dugo nito ay lalabhan sa isang banal na lugar. Ang palayok na pinaglutuan ng handog ay babasagin. Ngunit kung ang pinaglutuan ay sisidlang tanso, ito'y kukuskusin at huhugasang mabuti. Ang sinumang lalaking kabilang sa sambahayan ng pari ay maaaring kumain ng handog na ito. Iyon ay ganap na sagrado, ngunit hindi maaaring kainin ng handog para sa kasalanan kung ang dugo nito ay dinala sa tuldang tipanan upang dooy gawing pantubo sa kasalanan. Ito ay dapat sunugin na lamang. Levitico chapter 7. Ito naman ang tuntunin tungkol sa handog na pambayad sa kasalanan. Ito'y ganap na sagrado. Ang handog na pambayad sa kasalanan ay papatayin sa lugar na pinagpapatayan ng mga handog na susunugin. Ang dugo nito ay ibubuhos sa paligid ng altar. Ang lahat ng taba nito ay ibubukod at ihahandog. Taba ng buntot, tabang bumabalot sa laman loob, ang dalawang bato at ang taba nito, ang taba ng balakang, at ang taba na bumabalot sa atay. Lahat ng ito ay dadalhin sa altar at susunugin ng pari bilang handog na pangbayad sa kasalanan ng kayawe. Ang matitira ay maaaring kainin ng mga anak na lalaki na kabilang sa angkan ng pari. Ngunit ito'y kakainin sa isang sagradong lugar sapagkat ang pagkain ito'y napakabanal. Iisa ang tuntunin sa handog na pangbayad sa kasalanan at sa handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ang kukuha ng handog na ito ay ang paring gumaganap sa paghahandog. Ang balat ng handog na susunugin ay ibibigay rin sa paring gumanap sa paghahandog. Gayon din ang mga handog na pagkaing butil na niluto sa pugon, sa ihawan o sa pinirito sa kawali. Ngunit ang natirang handog ng harina, maging ito'y may halong langis o wala, ay paghahati-hatian ng mga paring mula sa angkan ni Aaron. Ito naman ang tungtunin tungkol sa handog na pangkapayapaan. Kung ito'y inihandog bilang pasasalamat, ang handog ay sasamahan ng tinapay na walang pampaalsa. Ito'y maaring makakapal na tinapay na yari sa harinang minasa sa langis o maninipis na tinapay na pinahira ng langis o tinapay na nayari rin sa harinang minasa sa langis. Ang mga ito ay isasama sa tinapay na may pampaalsa at sa handog pangkapayapaan bilang pasasalamat. Sa bawat uri ng tinapay ay magbubukod ng isang ihahandog kay Yahweh at ito'y kukunin ng paring nagbuhos ng dugo ng handog pangkapayapaan. Ang laman ng handog pangkapayapaan bilang pasasalamat ay kakainin lahat sa araw ng paghahandog. Walang dapat itira para kinabukasan, ngunit kung ang handog ng kapayapaan ay panata o kusang loob, makakain iyon sa araw ng paghahandog at ang matitira ay maaaring kainin sa kinabukasan. Kung mayroon pa ring natira sa ikatlong araw, dapat nang sunugin iyon. Kapag may kumain ba nito, ang handog na ito ay hindi tatanggapin at mawawalan ng kabuluhan. Ito ay magiging kasuklam-suklam at pananagutin kung sino mang kumain niyon. Ang handog na karning nadampian ng anumang bagay na marumi ay hindi dapat kainin, dapat itong sunugin. Ang sinumang malinis ayon sa batas ay maaaring kumain ng karning ito. Ngunit ang kumain ng karning handog pangkapayapaan ng di nararapat ititiwalag sa bayan ng Diyos. Ititiwalag sa sambahayan ng Diyos ang sinumang makahawak ng marumi, tao, hayop o anumang bagay na karumal-dumal at pagkatapos ay kumain ng handog pangkapayapaan. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa bayang Israel na huwag silang kakain ng taba ng baka, tupa o kambing, ang taba ng hayop na kusang namatay o ng hayop na niluray ng kapwa hayop ay maaaring gamitin sa ibang bagay. Huwag lamang kakainin. Kaya ang sinumang kumain ng taba
Ang hayop na inihandog kay Yahweh ay ititiwalag sa sambahayan, at kahit saan kayo naroon, huwag kayong kakain ng dugo ng anumang hayop o ibon. Ang sinumang kumain nito ay ititiwalag sa sambahayan ng Diyos. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo rin sa mga bayang Israel, ang sino mang maghahandog para sa kapayapaan ay magbubukod ng bahagi nito para sa akin. Siya mismo ang maghahandog nito. Dadalhin din niya ang taba at dibdib nito sa harap ng altar upang ihain bilang bilang tanging handog. Kukunin ng pari ang taba nito at susunugin sa altar, ngunit ang dibdib ay ibibigay kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ang kanang hita naman ay ibibigay sa paring nagtubos ng dugo sa altar at nagsunog ng tabang handog pang kapayapaan. Sapagkat iniuutos ko sa bayang Israel na ang dibdib at ang hita ng hayop na handog pangkapayapaan ay ipagkakaloob kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ito'y paghahabang panahong tungkulin ng bayang Israel. Ito nga ang bahagi ng handog kay Yahweh na nakalaan kay Aaron at sa kanyang mga anak mula nang sila'y gawing mga pari para kay Yahweh. Nang araw na iyon, iniutos ni Yahweh na ito'y ibigay sa kanila. Ang tuntuning ito ay dapat tuparin ng bayang Israel habang panahon. Ito ang tuntunin tungkol sa mga handog na susunugin, handog na pagkaing butil, handog para sa kapatawaran ng kasalanan, handog na pambayad sa kasalanan, handog na pagtatalaga at handog pang kapayapaan. Iniutos ito ni Yahweh kay Moises sa bundok ng Sinai noong sila'y nasa ilang. Nang araw na ang mga Israelita ay utusan ni Yahweh na maghandog sa kanya.